Palang bagong umaga po sa ating lahat. Sa mga mothers po, happy Mother's Day. So, salamat sa Panginoon dahil nabigyan po tayo ng pagkakataon na kung saan po ay muli ay ating mapapakinggan ang salita ng Panginoon na siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa. So, bago ko po ihayag, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po, God, dakila ka't makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa lugar na ito. Maging sa mga awiting makalangit, Panginoon, na naihayag ng aking mga kapatid na tunay nga po, O God, ito po ay kumikilos sa puso ng bawat isa. At ang salita mo, Lord, sa umagang ito, na siya nga pong nagbibigay buhay, kalakasan at pag-asa. Kaya dalangin ko, O God, patuloy na mangusap ka sa puso ng bawat isa. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Kung may mga Bible po tayo, mga kababayan, kaibigan, makipagbuklat po kayo sa akin in the book of John chapter 4, verses 23 to 24. Na ang sabi po rito sa kanyang salita, "Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth." So tunay nga po, mga kaibigan, kababayan, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ay naghahanap ng tunay na magpupuri sa Kanya. At dito po sa ating binasa, meron pong hinahanap ang Diyos. Sabi po rito, God is looking for a true worshipers, those who will worship Him in spirit. So kinakailangan pala na papurihan natin ang Diyos sa pamamagitan po ng Espiritu. Ano po bang ibig sabihin nun? Pag sinabing sa pamamagitan ng Espiritu, dahil tayo pong mga tao, alam po natin that man composed of body, soul, and spirit. At alam natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, God is Spirit. So, ang nais ng Panginoon, ang tao po ay magkaroon sana ng Espiritu ng Diyos. Upang sa ganoon, ang tao ay malayang magkapagpuri sa Diyos. Because God is looking for a true worshipers, those who will worship Him in spirit. So, paano po ba tayo magkakaroon ng Espiritu ng Panginoon? Sabi po doon sa John chapter 3, verses 1 to 7. Tingnan po natin yun pong kwento po ni Nicodemus. So, alam ko po na maaaring alam na po natin, pero babasahin po natin, ito po yung kwento po ni Nicodemus in John chapter 3, verses 1 to 7. Sabi dito, "Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, 'Rabbi, we know you are a teacher who has come from God. For no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with Him.'" Sabi po ng ating Panginoong Jesus in verse 3, "And replied, Jesus declared, 'I tell you the truth.'" Sabi po niya kay Nicodemus, "No one can see the kingdom of God unless he is born again." So ang salitang born again po ay nakasulat sa kanyang salita. Ulitin ko po, sabi ng ating Panginoong Jesus kay Nicodemus, "And replied, Jesus declared, 'I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again." So ibig sabihin pala, lahat ng tao, lahat ng nilalang sa mundong ito ay kinakailangang maging born again. Marami po kasi ang hindi nauunawaan, hindi lubusang nauunawaan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng born again. Ang pagiging born again, mga kapatid, ay hindi po pagkakaroon ng bagong relihiyon, dahil hindi po relihiyon ang pagiging born again. Kundi ito po ay hinahanap ng Panginoon na ang tao ay kinakailangang maging born again. Ang pagiging born again ay ang pagkakaroon po natin ng tamang relasyon sa Diyos.
Dahil ang Diyos po, ang hinahanap po niya ay tamang relasyon. Wala pong relihiyon, mga kaibigan, kapatid, na pwede pong magligtas sa mundong ito dahil ang Panginoon ay naghahanap ng relasyon, tamang relasyon sa Diyos. At yan po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga po na isinasali natin sa buhay natin ang Panginoong Jesus. Dahil kung siya po ay tatanggapin natin as our Lord and personal Savior, ang nangyayari po mga kapatid, sumasa atin ang Espiritu ng Diyos. So kailangan natin ang Espiritu ng Panginoon. Kaya kung ang tao po ay mayroong Espiritu ng Diyos na naghahari sa kanyang buhay, ibig sabihin ay siya ay hinahanap ng Panginoon na magpuri sa Kanya. So sabi natin, God is looking for a true worshipers, those who will worship Him in spirit and in truth. So Espiritu ng Diyos. At sabi doon, and in truth. Ano nga ba ang katotohanan? So dalawa po ang qualifications ng true worshipers na hinahanap ng Panginoon ang magpupuri sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ano po yung truth, yung katotohanan? Ito po, nandito po sa harapan natin yung logo, John chapter 8 verse 32, na ang sabi po dito, and you will know the truth and the truth will set you free. So kinakailangan po na malaman natin ang katotohanan. At ano nga ba ang katotohanan, mga kaibigan? Ito po ang salita ng Diyos. Ito ang Bible. Ito ang katotohanan. Kaya po sa pakikinig po natin sa salita ng Panginoon sa Biblia, nalalaman po natin ang katotohanan, nalalaman po natin kung ano nga ba yung dapat nating gawin sa ating pagpupuri sa Panginoon para sa ganun ay maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos. At sa umagang ito, sabi ng Panginoon, hinahanap ko ang tunay na nagpupuri sa akin sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. So hindi lamang po sapat, mga kapatid, na sabihin natin sa buhay natin na may Jesus akong naghahari sa buhay ko, kundi kailangan pala natin ang salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos, ito po ang mapa ng buhay ng isang tao. Kaya kaibigan, kapatid, kailangan po natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Dahil ang salita ng Diyos, ito po ang gabay natin, ito po ang nagbibigay sa atin ng kaalaman upang sa ganun po ay mapapurihan natin ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, ang Diyos na patuloy na kumikilos sa buhay natin, na kung mayroon tayong pangangailangan, nandyan ang Diyos, mga kapatid. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na tayo po ay magpuri sa Panginoon sa pamamagitan po ng katotohanan. Dahil tunay po, sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, and John 14 verse 6, na sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So tanging ang Jesus lamang, mga kapatid, ang tanging daan para makamtan po natin ang kaligtasan sa mundong ito. Alam ko po na marami pong pangangailangan ang bawat isa. Iba't ibang testing trials ang nangyayari po sa buhay po natin. Dahil hindi po madali, lalo na po tayong mga Pilipino na tayo ay kinakailangang humayo pa, mangibang bansa, pumunta dito sa Hong Kong para sa ganun ay matulungan lamang ang ating mga mahal sa buhay, mapag-aral ang inyong mga anak. Pero makikita po natin dito, mga kapatid, that in spite of that, alam po natin na ang Diyos ay hindi po niya pababayaan ang sinuman na nagtitiwala sa Kanya. Kaya mga kapatid, kinakailangan pong isama natin sa buhay natin ang Panginoon Jesus. Wala po tayong magagawa kung wala siya na naghahari sa buhay natin. Kaya sa pagkakataon na ito, bibigyan po natin ng pagkakataon kung sino man po ang ating mga kaibigan, kababayan na nangangailangan po ng panalangin, na bibigatan ka, kapatid. Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Naririto po kami and we can help you through prayer. Mga kapatid, ang Panginoon po ay patuloy na kumakatok
sa pintuan ng inyong mga puso. Pagbubuksan ba ninyo ang Panginoon? Dahil ang sabi ni Lord, ang sino man na lumalapit sa akin ay tinatanggap ko at hindi ko pinababayaan at handa ko siyang tutulungan. Kaya sa pagkakataon na ito, kapatid, kung kailangan mo ang panalangin, mangyari lamang po na lumapit ka dito and we can pray for you. Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo, pero ang Diyos po na makapangyarihan, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ay tunay at totoo na wala pong imposible sa Kanya. Kaya bibigyan po natin ng pagkakataon kung meron man po tayong kaibigan, kababayan, mga kapatid na nangangailangan po ng panalangin, please come forward and we will help you to pray. Dahil tunay at totoo na ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay sumasagot po sa panalangin at wala pong imposible sa Kanya. Mga kaibigan, mga kababayan, ang Diyos ay tapat. Hindi po nagkukulang ang Diyos. Siya po ay Diyos na makapangyarihan. Wala pong imposible sa Kanya. Kung ipagkakatiwala po natin ang ating buhay, kung meron man tayong mga testing trials, problemang dumarating sa buhay natin, nandiyan po ang Panginoon. At siya po ay patuloy na lumalapit, kumakatok sa pintuan ng puso ng bawat isa. Dahil ang nais po ng Panginoon, bigyan ka ng pagkakataon, matanggap mo ang biyaya ng kaligtasan, maranasan mo ang pagmamahal ng Panginoon. Makita mo sa buhay mo ang presensya ng Panginoon na tunay nga po na siya ay tumikilos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, nabibigatan ka na ba? Hindi mo na ba alam kung ano ang gagawin mo? Sa pagkakataon na ito, ilapit mo lamang sa Panginoon. Dahil ang Diyos po ay handang gumabay sa iyo, handang tumulong sa iyo, naghihintay sa iyong paglapit. Dahil tunay po walang imposible sa Panginoon. Siya po ay Diyos na makapangyarihan. Kaya mga kapatid, kung nararamdaman po natin na hinihipo tayo ng Panginoon, hinihipo po niyang ating puso, nandun po sana na huwag na po natin patigasin at nandun po sana na ilapit natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos po, alam po niya kung anong klaseng buhay meron tayo. Alam niya kung ano ang pangangailangan natin. Alam niya kung ano ang nangyayari sa buhay natin. Ang nais ng Panginoon lamang mga kapatid, tayo po ay magpakumbaba. Ang nais ng Panginoon, makita po sa ating puso na tunay nga po na inilalapit po natin sa Kanya ang ating mga kahilingan, ang ating mga hinahiling, ang ating mga kabigatan, ang mga nangyayari sa buhay natin. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sa pagkakataon na ito, ang Diyos po ay totoo. Ang Diyos po ay makapangyarihan. Ang Diyos ay kumikilos. At nais ng Panginoon na ibigay sa iyo ano man ang pangangailangan mo, ano man ang naisip mo kapatid. Dahil totoo po, siya po ay makapangyarihan at walang imposible sa Panginoon. Kaya salamat po sa buhay ng ating mga kaibigan, mga kababayan, na hindi po sila nahiya na lumapit po dito sa harapan dahil nagpapatunay lamang po na ang puso po ninyo mga kapatid ay handang tanggapin ang Diyos. Dahil tayo pong mga Pilipino, kilala na po natin ang Panginoong Jesus mula pagkabata. Pero kinakailangan pong i-declare natin and we need to confess that Jesus Christ is our Lord and personal Savior. So, bago po namin ipag-pray ang mga specific prayer request po ninyo, maaaring samahan po ninyo ako sa panalangin na ito, ang tinig po ninyong panalangin ninyo para sa Panginoon. Pwede po bang pakitaas po natin ang ating kamay? Yung pagtaas po ng kamay natin, sinasabi natin na, Lord, I humble myself, I surrender my life unto you. At sumunod po kayo sa panalangin na ito, mga kaibigan, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Naririto po ako, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyo. Humihingi ng kapatawaran
sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Diyos na buhay at Diyos na tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko. Tulungan mo ako na lumakad ng naayon sa iyong kagustuhan. Puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. May mga kapatiran ko dyan sa likod ninyo. Sabihin ko ninyo kung ano po yung specific prayer request ko ninyo, and they're going to pray for you. Dahil ang Diyos po, wala pong imposible sa Kanya. Hallelujah. We bless you.